Sa simula ng Episode 8, bumungad ang isang malaking pusit na halimaw at sinabi sa mga tao na kung ayaw nilang masaktan ay kailangan nilang ibigay ang lupa sa mga katulad niyang halimaw na nakatira sa dagat. Agad din na nagpakita si Saitama sa harap ng halimaw. Nang makita siya nito, tinanong nito kung kabilang ba si Saitama sa mga pusit dahil sa hugis ng kanyang ulo sabay tawa ng malakas, at yun na ang kanyang huling tawa dahil agad siyang pinaslang ni Saitama nang walang sinasabi. Nabalitaan ng mga tao na si Saitama na naman ang gumawa nito pero hindi nila alam ang kanyang pangalan. Ang mahinang hero na si Mumen Rider ay na-curious din kay Saitama dahil sa kanyang nasaksihan, at ito'y nagsaliksik pa sa mga sinasabi ng tao kay Saitama sa mga forum. Sa kabilang banda naman tila isa-isa nang lumalabas ang mga halimaw na nagmula sa ilalim ng dagat. Sila ay nagpasya ng sakupin ang lupa at mukhang nagsawa na sila manirahan sa dagat. Agad na may dumating na isang hero na si Stinger at ito'y Class A rank 11. Natuwa dito ang mga tao dahil sila'y mukhang ligtas na. Sa kabilang banda, masayang binalita ni Gino sa kanyang master na siya ay nag-rank sa Class C rank 2 at malapit na siyang mapunta sa Class B. Ibig sabihin din ito ay mawawala na ang kota niya kada isang linggo. Pagbukas ni Saitama ng television agad na bumungad ang balita tungkol sa Clan of the Sifu, katulad ng pusit na kanyang pinaslang. Ayon sa balita nagpakita ito sa City J at inaatake kung sino ang makita nila sa kanilang daan. Pinakita din ng hero na si Stinger at ito'y pagod ng makipaglaban dahil sa dami ng halimaw. Siya ay nabugbog na pala kahit may mga napaslang siya, at mukhang hindi pa din nauubos ang bilang ng mga halimaw na kanyang kalaban. Agad siyang gumawa ng atake para ubusin pa ang 4 na halimaw at siya'y nagtagumpay sa ginawa niyang iyon. Ang akala niya ay tapos na ang kanyang misyon ngunit nagpakita na naman ang isang halimaw at siya'y sinuntok paitaas. Si Genos at Saitama naman ay agad na pumunta sa lugar para tulungan ang hero na si Stinger. Si Mumen Rider naman at iba pang Class C na hero ay gusto sanang tumulong pero biglang nag-announce ang Hero Association na kailangan nilang lumikas dahil ang threat level ay demon at walang magagawa ang mga katulad nilang Class C hero sa mga halimaw na ito. Pero nagmatigas si Mumen Rider at dumiretso sa lokasyon. Nakita naman ng isang hero ang halimaw at mukhang ito ang king ng Seafolk dahil ito'y mag-isa na lang. Bigla itong lumitaw sa kanyang likuran na labis niyang kinagulat. Sinipa niya ang halimaw pero wala itong epekto at siya'y napaatras. Nagpakilala ang hero na si Lightning Max. Balak sana nitong tumakbo dahil alam niyang wala siyang laban ngunit sinuntok agad siya ng halimaw at hindi pinaligtas. Muli siyang bumangon at gumawa ng atake pero bigo pa din siya at hindi man lang umusag ang halimaw dito. Siya ay sinuntok ulit palabas ng building. Buti na lang sinalo siya ng Class S hero na si Puri Puri Prisoner. Siya ay nakulong dahil sa mga pag-atake niya sa mga gwapong lalaki. Nagpakita din sa eksena si Speed o Sonic. Naputol ang kanilang pag-uusap nang magpakita na ang halimaw at patungo sa kanilang lokasyon. Tila galit si Puri Puri sa halimaw dahil inatake nito ang dalawa niyang crush na hero. Nagpalaki ito ng katawan at napunit ang kanyang damit, ngunit bigla niyang naalala ang damit na yun ay binigay sa kanya ng kanyang boyfriend, kaya naman nagalit ito ng husto at sinisi ang halimaw. Ngunit natuwa lang ito at agad siyang sinuntok. Mukhang malakas din ang hero dahil tila hindi ito natablan at nakaganti ng suntok. Sinuntok niya ulit ang halimaw at ito'y napaangat sa lakas. Sa isip naman ni Sonic umaasta lang si Puri Prisoner na normal lang pero ito'y talagang nasaktan na. Muling nag-transform si Puri Prisoner dahil hindi na daw siya makakapayag na saktan pa ng halimaw ang iba pa niyang mga crush. Mas lumaki pa ang kanyang katawan at naging hubot-hubad. Siya'y tumalon paitaas at lumabas ang mga pakpak, kasunod nito ang sunod-sunod na suntok sa halimaw. Naramdaman ni Genos ang aura na ito at agad na pumunta sa lokasyon. Pagkatapos naman ng atake ni Puri Prisoner ay parang wala lang ito sa halimaw, agad itong umatake ng sunod-sunod. Sobrang binugbog niya ang hero at mukhang dito na matatapos ang kanyang buhay. Pagkatapos nun tinanong ni Sonic kung sino ba ang halimaw at ito'y nagpakilala na si Deep Sea King. Siya ang lord ng Clan of the Seafolk at ang lugar daw na yun ay kailangan niyang pagharyin. Sumagot naman si Sonic na tingin daw ba niya na sapat ang lakas niya para pagharyin ang isang lugar na siya lang mag-isa. Nagbabala si Sonic na kung magpapakita ng respeto ang halimaw ay bubuhayin niya ito. Hindi daw siya isang hero pero kayang-kaya daw niya siyang paslangin. Sumugod ang King kay Sonic pero agad niya itong naiwasan. Pagtapos niya makaiwas ay sinipa niya ang mukha nito. Kitang-kita niya ang galaw ng halimaw kaya madali niya itong maiwasan. Parang wala ngang tsansa na mahuli ng halimaw si Sonic dahil sa bilis
nito, pero dahil sa patuloy na pagbuhos ng ulan, muling nakabalik ang King sa kanyang lakas at malapit na nitong mapantayan ang bilis ni Sonic. Sa kabilang banda naman ang makulit na si Moomin Rider ay patuloy pa din na pumunta sa lokasyon kahit inanunsyo na ang panganib ng halimaw, ang mga hero na lumaban ay natagpuan na walang malay sa pinangyarihan ng laban. Sila ay aksidenteng nagkita ni Saitama at tinanong nito kung nakita daw ba niya si Genos. Muntik din mahuli ng Sea King si Sonic, buti na lang ay nagawa niya habarin ang kanyang damit at siya'y tumakbo. Sa kanyang paglayo nakita niya si Genos at tinanong kung nagpunta daw ba ito para sa halimaw, kung ganun ay kalimutan na daw niya ito dahil sobrang malakas ang Sea King, kahit pa magtulong ang ilan mga hero sa atake ay matatalo pa din sila ng sabay-sabay. Sunod na pumunta ang Deep Sea King sa evacuation center, makikita dito ang napakaraming tao at ito'y kanyang naramdaman. Tuwang-tuwa ang halimaw at ito'y gigil na, agad siyang tumalon patungo dito at mga tao ay nagulat. Sila ay takot dahil ito na ang kanilang katapusan. Sinubukan itong pigilan ng hero na si Tiger gamit ng isang pakiusap, sila ay sumusuko na at susundin daw nila ang lahat ng kanyang sasabihin basta wag lang daw silang paslangin. Pero sumagot ang halimaw na nagpunta siya sa lupa para sa kanilang kamatayan at ito'y hindi nila mapipigilan. Kung meron man daw siyang gusto, ito ay marinig ang kanilang mga sigaw ng maayos habang sila'y pinapaslang. Sobra silang natakot nang marinig nila ito, pati ang Class C hero na si Tiger ay napaihi sa kanyang pantalon sa sobrang takot. Buti na lang ay may mga hero na pumunta sa harap at nagpakita ng lakas ng loob na harapin ang halimaw. Habang si Saitama naman ay sumakay na kay Moomin Rider dahil hindi pa din niya mahanap ang lokasyon ng halimaw at nagpatulong na siya dito. Pero mukhang wala na siyang aabutan dahil ang mga hero na naglakas loob na tumulong ay isa-isa nang tumamba sa kamay ng halimaw. Buti na lang nakarating na si Genos at maliligtas niya ang mga tao at ito'y magpapatuloy sa susunod na episode. Agad na tinanong ni Genos ang halimaw kung isa siya sa mga sea folk at sumagot ang halimaw na ano naman kung ganun, sinabi ni Genos na nagpunta siya para tapusin ang halimaw. Agad siyang umatake at sinapak ang halimaw, kita sa mukha nito ang epekto ng sapak ni Genos at lumikha ng malaking pagsabog. Agad na nagsigawan ng mga tao dahil akala nila ay madaling natapos ang halimaw, laking gulat nila nang bumangon ito at winasak si Genos. Pinutol nito ang kamay niya at nagsabing siya ay galit na, naging kampante si Genos kaya nagawa iyon ng halimaw. Habang si Saitama naman ay nakausap ang Hero Association at tinatanong kung saan ang lokasyon ng halimaw para madali siyang makapunta. Sa una ay nag-aalangan sila baka hindi daw totoong malakas si Saitama pero sumagot ang isa nitong kasama na ngayon na nila mapapatunayan kung gaano kalakas ang ating bida, kaya naman agad nilang tinuro ang lokasyon ng halimaw. Si Genos ay may natitira pang lakas para lumaban at sinabihan niya ang mga tao na hanggat maaari ay lumikas na sila habang nilalabanan niya ang halimaw na yun. Sinimulan tumakbo ng mga tao pero hindi pumayag dito ang Sea King at agad na lumusab sa mga tao pero siya ay pinigilan ni Genos at sinipa ang mukha nito. Sila ay patuloy na nagpalitan ng suntok at mukhang kinakaya ito ni Genos kahit isa na lang ang kamay nito. Isang bata ang napalingon sa kanilang laban at nag-cheer kay Genos na kaya niya daw yon pero hindi natuwa ang halimaw at dinuruan niya ng asido ang bata. Agad itong nakita ni Genos at iniligtas ang bata sa kapahamakan kaya naman siya ang naluso sa asido ng halimaw. Sunod siyang binato palabas ng gusali, sa kalagayan niyang ito tila wala na siyang magagawa sa napakalakas na halimaw na ito. Ganun pa man natuwa sa kanya ang halimaw dahil nakuha niya siyang masugatan pero agad din naman itong gumaling dahil sa walang tigil na ulan. Tatapusin na sana ng Sea King si Genos pero biglang nagpakita sa likuran si Moomin Rider at binato ang bisikleta sa halimaw. Umamba ito at nagpakilala pero mukhang siya ay pagod na dahil sa kakabisikleta. Sumugod ito at sinuntok ang halimaw pero talagang napakahina ng hero na ito at winasiwas lang siya ng halimaw hanggang sa tumalsik. Muli itong bumangon at sumugod, siya ay swerte pa din dahil binatulang siya ng halimaw at hindi pinaslang. Tila nagmamatigas pa din si Moomin Rider at ayaw sumuko kahit alam niya na wala siyang laban. Pinakita niya pera ng puso ng isang hero na hindi umaatras sa laban. Nakita ng mga tao ang pagiging matapang ni Moomin Rider kaya naman nagsimula silang sumigaw para palakasin ang loob ng hero. Sa muli nitong paglusob pinatalsik lang ulit siya ng halimaw at nawala na ng pag-asa ang mga tao. Bago siya bumagsak, nagawa siyang seluhin ni Saitama at sinabing maganda ang kanyang nagawa. Nakita ng halimaw si Saitama at sinabing isa na amang basura ang nagpakita sa harapan niya. Tinanong din ng ating bida kung buhay pa daw ba si Genos dahil halos wala na ang katawan nito. Agad na tumayo si Saitama at sinabing gugulpihin niya lang saglit ang Sea Freak o kung ano man ang tawag dito. Hindi natuwa ang Sea King sa kanyang narinig at sinapak ang ulo ni Saitama pero hindi man lang ito nagalaw mula sa kanyang kinatatayuan. Natuwa dito ang halimaw dahil iba daw si Saitama sa mga basura niyang nakalaban dahil mukhang mas malakas daw siya sa mga ito.
Sagot naman ng ating bida, sadyang mahina lang daw ang suntok ng Seeking at wala nang iba pang dahilan. Ang mga tao naman ay nagulat nang makita nila si Saitama dahil hindi pa din nila kilala ito at nagtatanong sila kung isa din ba itong hero. Buti na lang may nakakilala sa kanya at sinabi na isa siyang hero sa Class C at Rank 2. Nang marinig ng mga tao ang Class C rank ay nawalan na agad sila ng pag-asa pero napansin ng isang babae na hindi nasaktan si Saitama sa suntok ng halimaw. Nagpakilala naman ang halimaw sa harap ni Saitama at sinabing isa siyang King of the Deep at Lord of the Seas. Ayon dito ang lahat daw ng nabubuhay sa mundo ay nanggaling sa karagatan at ito'y kanilang ina. Sa madaling sabi siya daw ang nagmamay-ari ng mga nasa lupa. Tila wala naman pake dito si Saitama at narindi lang sa sinasabi ng halimaw na ito. Nagalit muli ang halimaw at agad na umatake ngunit hindi nito alam na katapusan na niya. Sa isang suntok na butas ang katawan nito at nawala ng buhay. Hindi man lang gumalaw sa pwesto si Saitama para tapusin ang isang to. Napasigaw ang mga tao sa kanilang nasaksihan at hindi rin sila makapaniwala. Sa puntong ito sa tingin ko ay makikilala na si Saitama ng lubusan. Pagtapos ng mga pangyayari si Genos at Saitama ay naglalakad at biglang may dumating na liham mula sa Hero Association. Pagbukas nila ng box, bumungad ang napakadaming sulat. Ang iba ay mga letter mula sa fans. Nagtanong agad si Saitama kung meron daw bang para sa kanya. Unang kuha ni Genos ay meron agad na isa kaya naman agad nila itong binasa. Nang makita ni Saitama ang liham para sa kanya hindi maganda ang nakasulat dito. Sinabi sa sulat na walang may pake sa kanya dahil isa siyang duwag na mandaraya. Bumalik sa eksena ng pagpalang niya sa halimaw, meron palang isang lalaki na kumontra sa sinasabi ng mga tao. Sinabi nito na baka mahina lang daw talaga ang halimaw kaya nagawa ni Saitama tapusin ang halimaw sa isang suntok. Sinabi naman ng isa na madaming hero na ang mga tumamba. Agad sinagot ng kumag na lalaki na baka daw ang mga hero na yon ay lubos na mahihina. Hindi daw siya maniniwala na kaya itong tapusin ng Class C na hero sa isang suntok lamang. Maaari daw nilang tawagin ang kanilang sarili na Class A o Class S. Pero ang mga title na yun ay walang kwenta kung totoo ka namang mahina. Sa una ay walang samasang ayon sa lalaki na ito. Sinabi nila na binuwis ng mga hero ang kanilang buhay at ganun lang ang kanyang sasabihin. Nagalit na ang isang lalaki at inambehan ng suntok ang mayabang na ito. Kung hindi daw siya titigil ay makakatikim na siya. Rinig na rinig ito lahat ni Saitama at tumawa siya ng malakas. Sinabi nito na sinwerte na naman daw siya ngayon araw dahil nagawang pahinain ng ibang hero ang halimaw para paslangin niya. Laking gulat ni Genos nang marinig niya ito. Sinabi din ni Saitama na mabuti na lang daw ay late siyang dumating. Onti lang ang kanyang ginawa at siya na naman ang kumuha ng papuri. Nagkaroon na ng bulungan sa mga tao at isang lalaki ang nakaalala sa pangalan ni Saitama. Siya daw ang hero sa City Z na sinasabi nilang mandaraya dahil nagawa nitong umangat agad ang ranking ng sobrang bilis. Lumapit si Saitama sa mga tao at pinamukha pa nito na nandaya lang siya kaya naman talagang napapaniwala na ang mga tao. Ayon sa mga bulungan mas hero pa daw tignan ang ginawa ng ibang mga hero kumpara sa kanya dahil nakipaglaban ito ng matagal sa halimaw at siya lang ang kumuha ng credit para dito sa tingin nila ay hindi ito patas. Laking gulat ni Genos kung bakit ito sinasabi ng kanyang master, ito daw ba talaga ang kanyang gusto? Kung anuman daw ang tahakin ng kanyang master ay hindi siya haarang sa mga plano nito. Bumalik muli sa eksena ng pagbukas nila ng letter at may huling liham na galing sa fans at ito'y nagpasalamat kay Saitama. Sunod naman inabot ni Genos ang liham na mula sa Hero Association. Ang akala niya ay tatanggalin na siya sa pagiging hero pero pagbukas niya ng letter ay na-promote pala siya sa ranking. Siya ay naging rank 1 na sa Class C. Agad naman siyang pinatawag sa Hero Association at binati sa pangangat niya sa rank 1. Tinanong din ng mga miyembro kung gusto daw ba niyang umalis ng rank C at pumunta na sa rank B pero kung ayaw niya ay maaari naman siyang magstay sa rank C top 1. Sinabi ng ating bida na ayos lang daw kahit magsimula siya sa pinakamababang rank sa Class B. Magpapataas na lang daw siya ulit ng rank. Bukod dito wala na din siyang kota sa Class B kaya tinanggap na niya ito. Ang ibang miyembro sa taas ay nagkwentuhan. Alam nilang siya ang tumapos sa Deep Sea King pero nandun pa rin ang balita na isa siyang mandaraya. Kahit ang physical exam ni Saitama na nakapag-set ng overall record ay balita din na siya ay nandaya. Ayon naman sa isang to, ang chismis ay mananatiling chismis. Wala na daw dapat silang pagdudahan pa sa ngayon dahil kung totoong hindi siya nandadaya ay makakasurvive siya sa Class B pero kung totoo man daw na nandadaya si Saitama ay pagsisisihan niya ito balang araw. Nakarating ang promotion ni Saitama sa Class A Hero Rank 1 na si Amay Mask. Pati na rin ang balita na ito ang tumapos sa Deep Sea King. Mukhang nagkaroon siya ng pangamba na baka mahijitin ito ang kanyang rank balang araw. Pagkatapos niya sa Hero Association, siya ay dumiretso sa isang kainan at nakita niya dito si Moomin Rider. Nagpasalamat din siya na pinasakay siya sa kanyang bike kahit ito'y pagod na sa kakapedal. Nilibre siya ni Moomin Rider ng makakain at siya din pala ang nagpadala ng letter kay Saitama na humingi
humingi ng pasalamat. Nagpakita naman ng isang manghuhula at nakita nito ang mangyayari sa mundo. Tila may paparating daw na isang malakas na kalaban. Kitang-kita sa mukha nito ang takot dahil katapusan na daw ng mundo. Mula sa malayong kabundukan, tila nagising na nga ang natutulog na halimaw at ito'y nakawala sa mahabang panahon. Tila isang malaking dragon ang agad na bumangon at patungo sa direksyon ng mga tao. Kilala din ito ang naunang mga halimaw na sinubak sakupin ang mundo. Kung hindi man daw nila ito nagawa, ang kanyang Terror Lizard Clan na ang bahala na gumawa nito. Sa paglalakad ng malaking nilalang, nakasalubong niya ang mga sundalo at agad siyang pinaulanan ng mga missile. Sa isang eroplano sakay nito ang malakas na hero na si Tornado. Mukhang ito na ang bahala sa lizard na ito. Nagpakilala ang halimaw na Ancient King na gawa na daw niyang sakupin ang mundo noon pero busy sa tawag si Tornado at wala itong pake. Agad na umatake ang halimaw pero madali lang ito naiwasan ng hero. Nagsalita ang lizard na kung gusto daw siyang matapos kailangan niya ng isang malaking bulalakaw. Sumagot naman si Tornado na gagawin niya ito, mukhang hindi siya nagbibiro. Makikita sa taas ang pagbagsak nito na siyang tumapos sa buhay ng lizard. Si Saitama at Genos naman ay namataan na nag-ensayo kasama si Silverfang. Inimbitahan sila sa kanyang lugar para ituro ang kanyang teknik pero hindi sila nabilib dito at sinabing hindi nila ito gagawin. Nagalit ang alalay ni Silverfang at sumugod. Tinanong niya kung siya na daw ba ang pinakamalakas niyang alalay. Sinabi naman ni Silverfang na may malakas siyang estudyante dati pero ito'y nag-iba ang ugali at hindi na magawang idisiplina. Binugbog nito ang lahat ng estudyante ni Silverfang hanggang sa matakot sila at mag-quit na sa dojo. Garo ang pangalan ng kanyang estudyante at top 1 ito sa kanyang klase pero dahil sa ginawa niya, binugbog niya ito at pinaalis ng dojo class. Nagalit muli ang estudyante niya nang tawagin ni Saitama si Silverfang na matanda. Sinabi ng estudyante na bagong hero lang daw si Saitama at baka pagsisihan niya ang hindi paggalang sa kanyang master. Ngunit pinigilan na siyang magsalita ni Silverfang dahil mapapahiya daw sila. Si Saitama ay mas malakas ng maraming beses kung ikukumpara sa kanya. Bigla naman binuksan ang pinto ng lalaking ito at takot na takot. Pinapatawag daw ng Hero Association ang lahat ng Class S na hero na tumungo sa headquarters. Agad na niyaya ni Gino si Saitama para sa kanyang tulong. Pagdating nila sa Hero Association, nakasalubong nila ang hero na si Atomic Samurai. Bumati ito sa kanila maliban kay Saitama dahil hindi nito alam ang kanyang pangalan. Pinakilala naman siya ni Silverfang at inaya din daw nila ito para tumulong sa problema. Ayon sa matanda na balang araw ay magiging top 1 din sa Class S si Saitama dahil sa lakas nitong taglay. Inabot naman ng ating bida ang kanyang kamay para makipagkilala pero hindi ito tinanggap ng hero dahil kinikilala niya lang daw ay ang mga malalakas. Sa oras daw na umangat na ang rank ni Saitama ay babatiin niya ito ng may paggalang. Nagpakita din si Tornado at hindi natuwa sa pagsama ni Saitama sa headquarters. Ayon dito sumama lang siya dahil gusto niyang makipagkaibigan sa malalakas na hero kaya naman pinapauwi na siya ni Tornado na talaga namang napakasanggit. Ang lahat ng malalakas na Class S hero ay naupo sa isang kwarto at sila ay may hinihintay. Puri-Puri Prisoner rank 17, Genos rank 16, Metalbat rank 15, Tank Top Master rank 14, Flashy Flash rank 13, Watchdogman rank 12, Super Alloy Blackluster rank 11, Pig God rank 10, Drive Knight rank 9, Zombieman rank 8, King rank 7, Metal Knight rank 6 pero absent, Child Emperor rank 5, Atomic Samurai rank 4, Silverfang rank 3, Terrible Tornado rank 2, Blast rank 1 pero absent din, at Saitama Class B rank 63. Dumating na ang kanilang hinihintay at agad itong nagsalita. Ipinatawag sila para sa isang misyon, yun ay ang iligtas nila ang Earth. Ganun pa man sa kabila ng kanilang lakas, walang kasiguraduhan na kahit sila ay makakaligtas sa panganib na nag-aantay sa kanila. Ayon pa dito, ang pag-atras sa laban ay isa ding katapangan para sa kaligtasan, pero ang mga magpapatuloy naman ay mananatili ang kanilang rank. Ganun pa man kapag nagpasya na silang magpatuloy ay wala na itong atrasan. Nagsalita naman si Metalbat na kung ano man daw ang nangyayari, siguraduhin nilang may kabuluhan ito dahil lumiban siya sa piano performance ng kanyang kapatid para dito. Kung wala lang daw itong kwenta ay wawasakin niya ang building ng Hero Association. Sinabi naman ni Tornado na hindi niya yun magagawa sa armas niyang napakapayat at silang dalawa ay tuluyan ng nagtalo. Binalita din nila sa mga hero na pumanaw na ang magaling na manghuhula na si Shibabawa dahil hindi nito nakayanan ang kanyang nakita sa mangyayari sa mundo. Malaking tulong ang matandang ito dahil nagagawa niyang makita ang mga lindol at pag-atake ng mga halimaw. Sa pagpanaw nito ay magiging malaking problema ito sa kanila dahil hindi nila alam kung kailan ulit aatake ang mga halimaw. Nag-iwan ito ng sulat para sa kanila bago malagutan ng hininga. Pinakita nila ito sa mga hero at sabay-sabay nilang binasa na nasa panganib ang mundo ng mga tao. Hindi naniwala dito ang batang hero at nagsabi na kung maari ay aalis na siya pero sinabi ng miyembro ng Hero Association na lahat
ng prediction ni Shibabawa ay 100% na tama. Kailangan nilang maghanda sa susunod na 6 na buwan dahil hindi na nila alam ang mangyayari dahil wala na ang manghuhula. Nagsalita naman si Saitama at sinabing kahit ito'y sa susunod na 6 na buwan maaring mangyari na ito ngayon o kaya naman kinabukasan. Sumang-ayon naman ang lalaking ito at tinanong kung sino siya. Hindi na nagawang magpakilala ng ating bida dahil may narinig agad silang pagsabog na mula sa labas. Isang gusali ang inatake ng mga lumilipad na halimaw, uubusin daw nila ang mga hero at ang lupa ay mapupunta na sa kanilang kamay. Bago pa sila makalapit napaslang na sila ng isa pang lumilipat na nilalang at may 5 ulo at mukhang hindi ito hero. Paparating na din ang kanilang spaceship para sakupin ang mundo ng mga tao. Agad itong nakarating sa Hero Association at labis silang nagulat sa kanilang nakita. Ang destruction level ng spaceship ay 99.8%, ang CTA ay nawasak lang ng mabilisan, hindi sila handa sa prediction ng manghuhula na mangyayari na agad ito ngayong araw. Ang mga hero ay agad na kumilos, habang si Saitama naman ay nawala bigla at iniwan si Genos. Pumunta agad siya sa itaas para tignan kung ano ito. Pagtalon niya ay agad dumpensa ang spaceship at tumira ng madaming bala. Sinubukan pigilan ni Atomic Samurai ang nilalang sa labas, pero walang talabang espada niya dito at nabubuhay lang ulit ang halimaw na may 5 ulo. Nagpakita na din ng ibang hero at ito'y inunahan ng atake ni Puri Prisoner. Sila Genos naman ay nagpaplano na kung paano sila aatake sa loob o labas ng spaceship. Habang si Saitama ay pinaslang na niya ang mga halimaw na nasa loob ng spaceship at siya ay tumatakbo at patuloy na naghahanap kung nasaan ang boss. Nagpakita na nga ang boss at ito'y nakaupo lang sa isang malaking kwarto. Tumayo na ito, siguro ay nakaramdam na siya na may nangyayari sa labas. Laking gulat ng nagbabantay sa monitor nila na madaming napaslang sa kanilang kasamahan, kahit ang kanilang pinakamalakas na kasama ay pinaslang agad ni Saitama. Nakaramdam ng takot ang isang ito at nagtataka siya kung anong klaseng nilalang si Saitama at paano ito nakapasok sa kanilang spaceship. Paglabas ng kanilang boss, tinanong agad nito kung ano ang nangyayari. Sinabi ng bantay na may nakapasok sa kanilang spaceship at siya ay humingi ng tawad. Ayon dito, nagawa ng wasaki ni Saitama ang 23% ng kanilang sasakyan at ang nakakabahala ay mag-isa lamang ito. Sinabi naman ng boss na huwag siyang magpanik hanggat ligtas ang power sphere ay hindi mawawasak ang kanilang spaceship. Ayon pa sa boss, ang pinakamalakas niyang alagad na ang bahala kay Saitama kaya wala na sila dapat ay panggamba. Pero sumagot ang bantay na napaslang na ito ni Saitama kaya magpapatawag na lang daw siya ng iba pang mas malakas. Tinignan ng boss ang ating bida at tila na alarma sa kanyang narinig. Binalita na rin sa television ang misteryosong spaceship na ito at patuloy nilang binabantayan kung ano ang meron dito. Patuloy sa pakikipaglaban ang mga Class S na hero sa halimaw na ito, ngunit wala silang magawa dahil bumabalik lang ang katawan nito sa mga pinsalang natatamo. Muling umatake ang halimaw kay Puri Prisoner pero sumali na si Silver Fang at gumawa ng isang atake. Tumalsik ang halimaw at ito'y galit na. Sinabi nito sa kanyang kasama na kailangan na nilang bombahin ang mga ito para sila'y tapusin. Umalis ang isa nitong kasama papunta sa spaceship pero pinigilan siya ni Metalbat at dinurog. Makikita sa mukha ng halimaw na ito'y inis na inis na. Pinapatawag na din siya sa itaas dahil may nakapasok daw sa kanilang base. Patuloy na winawasak ni Saitama ang kanilang base at pumapasok sa mga kwarto. Ang mga Class S hero ay nagtulong-tulong para hindi makaalis ang pinakamalakas na halimaw na ito. Kahit patuloy ang kanilang atake ay hindi talaga namamatay ang halimaw na ito at bumabalik lang sa dati nitong anyo. Nagsalita ang isang hero na kailangan na nilang umatras dahil walang bisa ito. Pero ang mga Class S hero ay hindi nakinig. Ang halimaw naman ay minamadali ng umakyat ng tagabantay pero hindi daw niya ito magawa dahil sa mga hero na umaatake sa kanya. Nagulat ang bantay dahil pati ang mga nasa baba ay mahirap din kalaban. Tinanong ng halimaw kung ano na daw ba ang nangyayari sa loob. At sinabi ng tagabantay na higit sa kalahati na sa kanilang mga alagad ay napaslang na. Inutos na din ito na bombahin na ang kanyang lokasyon para matapos na ang mga hero. Habang patuloy si Metalbat sa kanyang pag-atake, tila napansin nito ang isang hugis marble na nasa loob ng halimaw at ito'y kanyang kinuha. Paghampas niya dito ay napaslang na ang kanyang kalaban. Agad niya itong pinaalam sa iba pang mga hero na ito ang kanilang kahinaan kaya naman nagpatuloy agad ang mga hero sa kanilang pag-atake para mapaslang na ang halimaw na ito. Si Saitama naman ay binalaan na ng tagabantay na tigilan na niya ang kanyang pagsira sa loob ng kanilang base at siya'y umalis na. Kung hindi ay mapipilitan daw silang gamitin ang lahat ng kanilang puwersa laban sa kanya. Sumagot naman si Saitama na gustuhin man niya pero hindi na niya alam ang papunta sa labas. Medyo natuwa ang tagabantay at sinabi na ituturo nito ang daan kay Saitama palabas ng spaceship. Tinuro nito na pumunta siya sa kaliwang daan at umakyat sa hagdan para makalabas, pero nakaisip ng kalokohan si Saitama at ito'y nagpunta sa kaliwang daan.
Takot na takot ang bantay nang marinig niya ito at talagang pinipigilan si Saitama, habang ang ating bida naman ay tuwang-tuwa habang siya ay tumatakbo. Pagpasok niya, nakita nito ang kwarto kung saan kino-control ang spaceship. Wala nang nagawa ang tagabantay kundi harapin si Saitama at labanan. Pinakita nito ang pinakamalakas niyang atake na kahit sino man ay wala daw makakatakas, maging ang ibang bantay ay napaslang sa ginawa niyang atake na ito pero ang ating bida ay nakatayo lang sa gitna at walang pake sa sinasabi ng halimaw. Matapos ang kanyang atake hindi man lang nagalusan si Saitama at nakuha niya ang isang bato na ginamit nito. Agad niyang binato sa halimaw na bantay at nawalan agad ito ng buhay. Nakita niya ang dalawang bantay na takot na nagtatago sa ilalim at tinanong kung saan matatagpuan ang kanilang boss. Sa labas naman ng spaceship nalaman nila Child Emperor at Genos na patuloy na lumalakas ang aura sa loob ng spaceship at labis nila itong kinabahala. Habang ang halimaw naman sa labas na hindi tinatablan ay malapit na nilang mapaslang dahil nalaman nila ang kahinaan nito. Isinagawa na ng isang bantay ang pagbomba sa kanilang lokasyon para matapos ang mga hero at nagulat sila nang makita nila ito. Mabuti na lang ay dumating si Tornado at pinahinto ang mga bomba na paparating, pinabalik niya ang mga ito sa spaceship at dun tuluyan na sumabog. Natakot ang tagabantay at sinabing gusto na niyang umuwi. Muling inatake ng mga hero ang halimaw na ito at kanilang pinagtulungan. Nakuha ni Silverfang ang isa pang marble at napaslang ang isa. Nataman ng isang natitirang halimaw si Silverfang at ito'y sunod-sunod na tumilapon sa mga bato. Tuwang-tuwa ang halimaw sa nagawa niyang ito. Habang ang boss naman sa loob ay naghihintay lang sa pagdating ni Saitama, silang dalawa na nga ay nagkita pero bago sila magsimulang maglaban sinabi muna ng boss na magpakilala muna sila sa isa't isa. Sinabi nito na ang pangalan niya ay Boros, ganun din ang ginawa ni Saitama at ito'y nagpakilala. Tinanong muli ng ating bida kung ano daw ba ang gusto nila sa mundo ng mga tao, bakit kailangan nila itong sirain. Sumagot ang halimaw na may isa kasing prediction 20 years na ang nakalipas na may makakatapat daw sa kanyang lakas sa pakikipaglaban at ito'y nagmula sa malayong planeta. Sinabi nito na napakalayo ng kanyang nilakbay para marating ang mundo ng mga tao at mukhang ito ang sinasabi sa prediksyon. Ang ilan naman sa kanyang mga alagad ay sinabi na baka gawa-gawa lang ito para siya ay lumayo sa kanilang lugar. Ganun pa man hindi siya naniwala dito at hinanap niya ang makakatapat sa kanyang lakas at mukhang nasa harap na nga niya ito. Agad siyang sinuntok ni Saitama at tumalsik palayo. Akala ng ating bida ay matatapos din ito sa isang suntok lang, pero bumangon agad si Boros at nagalit dahil nasira nito ang kanyang suot na armor. Ito'y nag-transform at nagpakawala ng isang malakas na aura. Agad itong sumugod kay Saitama at silang dalawa ay nagpalitan ng lakas. Sobrang bilis na ni Boros pero madali lang itong napantayan ng ating bida at nasuntok niya muli si Boros dahilan para maputol ang isa nitong kamay. Laking gulat ng boss na kahit nilabas na niya ang tunay niyang lakas ay madali lang itong naiwasan lahat ni Saitama. Sa labas naman ng spaceship patuloy na pumipinsala si Tornado at winawasak ang labas na bahagi nito. Napasigaw na lang ang iba pang mga halimaw sa loob at sila ay takot na. Sinabi nila na katapusan na nila at masyadong malakas ang planeta na kanilang napuntahan. Umiyak na ang isang tagabantay at gusto na niyang umuwi. Tila galit na galit si Tornado at makikita kung gaano talaga ito kalakas. Maging si Genos ay hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan at sa tingin niya ay kayang pulbasin ni Tornado ang spaceship na yun nang siya lang mag-isa. Dahil dito nagpasya na ang ibang hero na umuwi na dahil kontrolado na ang sitwasyon, naglakad papunta si Drive Knight kay Genos at nag-iwan ng isang babala bago ito umuwi. Sinabi nito na kailangan niyang mag-ingat kay Metal Knight dahil ito'y kanyang kalaban. Tinanong ni Genos kung bakit daw pero sumagot lang ito na malalaman niya din ito sa lalong madaling panahon. Ang kailangan niya lang daw gawin ngayon ay umiwas sa hero na yon. Sa kabilang banda naman ay hindi pero nila napapaslang ang isang halimaw na natitira. At mukhang ito'y lumalakas pa. Muling nagpakita si Silverfang at ito'y maayos na ang lagay. Nagulat dito ang halimaw at nawala sa kanyang depensa kaya naman nagawang mahiwa ni Atomic Samurai ang halimaw na ito. Agad-agad na kinuha ni Silverfang ang marble ng isang to at yun na nga ang kanyang naging katapusan. Isa na lang ang kanilang problema, ang malaking spaceship na nakaharang sa kalangitan at ang boss na si Boros sa loob nito. Habang ang mga Class C hero naman ay tumulong na lang sa pagligtas sa mga tao. Ang dalawang ito naman ay patuloy na naglaban sa loob, kitang-kita kung gaano kapantay ang kanilang lakas at walang gustong magpatalo. Tuwang-tuwa si Boros sa lakas ni Saitama dahil siya palang daw ang nakakalaban niya na ganun kalakas at kayang mabuhay ng ganun katagal. Sa kabila ng kanyang kasiyahan muli itong nagpakawala ng isang tira na kayang tumunaw ng kahit sinong tamaan nito. Pero buhay pa din naman si Saitama matapos ang atake na yon. Hindi naman bumilib ang ating bida kay Boros at sa mga sinasabi nito. Tinanong ni Saitama kung tapos na ba siya sa kanyang pag-atake. Mukhang
Mukhang nagalit na nga ito ng husto at gumawa na naman ng isa pang atake, sunod-sunod na suntok ang ginawa kay Saitama at makikita ang sobrang lakas ng nilalang na ito. Sa sobra nitong lakas ay tumilapon si Saitama hanggang sa labas ng mundo. Tila wala pa rin epekto ang mga atake ni Boros at bumalik lang agad si Saitama papunta sa Earth. Laking gulat niya dahil ibang aura na ni Saitama ang nagpakita pagbalik nito. Ganun pa rin ang ginawa ni Boros, ito'y agad na umatake at sobrang galit na, nahuli siya ng suntok ni Saitama at sinundan pa ito. Muli lang nabuo ang halimaw mula sa pagkapiraso at ginawa nito ang kanyang huling atake para kay Saitama. Sinagot din naman ito ng ating bida ng isang huling atake. Ito'y tinawag niyang Serious Punch. Bumalik ang Tin Iron ni Boros papunta sa kanya at ito na ang naging mitya ng kanyang katapusan. Bago ito malagutan ng hininga, nakapag-iwan pa ng salita kay Saitama at sinabing tunay nga siyang malakas. Aminado din siya na wala siyang pag-asang manalo sa ating bida. Sa pagtapos ni Saitama kay Boros, biglang gumalaw ang spaceship at mukhang ito'y babagsak na. Kaya naman nagpanik na ang mga nasa loob nito, pati na rin ang mga hero sa labas ay kailangan ng mag-ingat. Sinimulan nilang tumakbo dahil malapit lang ito sa kanila at talagang babagsak na. Pagkatapos nitong bumagsak, bigla naman dumating ang isang hero na si Metal Knight. Agad tinanong ni Genos kung ano pa ang dahilan ng pagpunta nito sa lugar kung kailan tapos na ang laban. Naalala niya din ang sinabi ng isang hero na kailangan niyang mag-ingat dito. Tinanong din ni Genos kung nagpunta lang ba si Metal Knight para kumuha ng panibagong armas mula sa mga alien. Sumagot itong oo at kailangan niya daw ang bagay na yon. Bigla naman naalala ni Genos ang kanyang master at agad niya itong hinanap. Nang makalabas na si Saitama sa spaceship ay nakita ito ni Tornado at tinanong kung anong ginagawa niya sa loob dahil isa lamang siyang Class B na hero. Nakarating na din agad si Genos sa lugar. Sinabi ni Saitama na tapos na sila dito at kailangan na nilang umalis. Agad din tinanong ni Genos kung natalo niya daw ba ang kanilang boss. Sumagot si Saitama na oo at masyado daw malakas ang isang yun sa lahat ng kanyang nakalaban. Hindi nila pinansin si Tornado at ito'y nagalit. Sa kabuuan ng istorya, ang City A ay lubos na nawasak sa araw na yun at ito'y mag-iiwan ng marka sa kasaysayan. Ang headquarters naman ng Hero Association ay muling inayos at mas pinatibay pa. Naglagay din sila ng mga daan palabas ng headquarters para mas madali nilang ma-deploy ang mga hero. Ang ilan kasi sa mga ito ay tumira na sa headquarters ng Hero Association. Bago matapos ang eksena, may nagpakita na naman na isang halimaw sa City Z. Biglang lumitaw si Genos para iligtas ang bata at sumunod si Saitama na sinuntok agad ang halimaw na tumapos sa buhay nito. Pagkatapos nun nadismaya siya dahil bumalik na naman sa isang suntok para tapusin ang kanyang kalaban. At dito na nga nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa susunod ulit na anime. Maraming salamat.